Dako po muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mahalagang balita po mula roon. Naroon po ang aming kasamang si Elena Luna mag-uulat ng live. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Itinanggi ng palasyo na mayroong special treatment ang lalawigan ng Batanes. Ito'y matapos lumipad doon ang C-130 ng gobyerno para magdala ng relief goods at isaayos ang serbisyo ng kuryente doon. Lahat ng lugar na nasalanta ng bagyo ng habagat sa bansang ito, tumugon po kami at tinulungan ho natin at hindi ho tayo nag-aatubili dahil wala ho kaming politika. Pagdating ho sa mga ganitong sitwasyon, hindi ho namin to sinasamahan ng politika. Hindi lang ho namin alam kung yung ibang tao ganun din ang layunin, pero kami ang layunin ho namin ay tumulong doon sa mga nasalanta. Sa press briefing din kanina, Kirby, ay sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte na naghain sila ng motion sa Korte Suprema para partially i-lift ang temporary restraining order sa pork barrel na ng taon 2013. Sinabi ito ni Yusek Balte kanina para daw ito sa mga scholarship. Jen filed a comment yesterday in behalf of the House of Representatives, in behalf of the Department of Budget and Management, as well as the Office of the President yesterday. There is, I understand, a movement or a motion from the lower house for the Supreme Court to partially lift the TRO as far as the portion allocated. 2013 lang yung pinag-uusapan natin, ha, the portion for the scholars that have already been allocated in the budget for 2013. My understanding is mag-second semester na at iniisip po nila yung ipopondo doon sa tuition fee ng mga scholars nung ibang representante. Tumugon din kanina ang palasyo sa naging tanong sa naging mabilis na pagdinig ng Senate Committee kaninang umaga. Ayon kay Yusek Balte, ikinagulat nila ang naging debate ni Senate Committee Chairman TG Ginggona at ni Justice Secretary Leila De Lima. Justice went there personally to state her position that she is deferring to the Office of the Ombudsman on the matter precisely because of a specific provision that is found in the Ombudsman law. Now, whether or not that who is correct when it comes to legal interpretation will not be our function. However, we do have to say that the Secretary of Justice went there in good faith. In our parlance, hindi po niya inisnab ang Senado. Nagpakita po siya doon, hinarap po niya yung komite at sa amin lang naman pong paningin, doon sa aming na-witness, doon sa exchange na yon, is that when a person like that goes there in good faith, hindi naman ho siguro dapat magiging ganun ang pagtrato sa kanya dahil humarap naman po ng mabuti at ng maayos yung kalihim natin ng hustisya. Sa schedule ni Pangulong Aquino ngayong araw, Kirby, ay meron siyang 3 meeting. Nagsimula ito ng alas 10 ng umaga kasama ang mga miyembro ng Presidential Management Staff. Ongoing naman ngayon ang kanyang 1 o'clock meeting kasama ang mga taga-Office of the Executive Secretary pati na rin ng Chief Legal Counsel. Mamaya namang 3 p.m. ang meeting ni Pangulong Aquino kasama ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs at si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.